Sa video kong ito, pag-usapan natin tungkol dito sa mga seaman, na mga seaman daw mayayabang. One day millionaire daw. Totoo ba ito? Halika, pag-usapan natin. Well, ang masasabi ko po dyan, depende yan sa mga seaman. Hindi po lahat mayabang, hindi naman lahat one day millionaire. Siguro, nangyayari na sinasabi nila na one day millionaire, unang-una po, pag nagtatrabaho kayo sa mga cargo ship, container vessel, konti lang ang mga tao doon, medyo malungkot, bihira makapunta sa shore. Kaya pagdating nila sa bakasyon, nag-i-enjoy sila. Kaya sinasabi nung iba na gastos dito, gastos doon, parang one day millionaire sila. Dahil sinusulit lang po nila yung kanilang pinaghirapan. Napakahirap po na magtrabaho bilang isang seaman na inaakala ng iba ay laging wow dollar. Pero ang tinitiis po ng mga seaman ay napakahirap din. Unang-una, malayo sa pamilya. Marami tayong namimiss, marami tayong mga event sa buhay natin na nawawala. Kaya pag dumadating po sila sa bakasyon, talaga nag-i-enjoy sila. Pero depende na po yan sa kanila. Kaya kadalasan, sinasabi nila na mayabang ang seaman pag dumating, pasiklab dito, gastos doon. Pero ang point po dito, kung seaman ka, hindi lahat ng panahon nasa barko tayo, hindi lahat ng panahon kumikita tayo. Magtira ka sa sarili mo. Doon sa mga may pamilya na ibinibigay na halos 100% ang sweldo nila. Pag uwi natin, pag tumanda tayo, dapat may savings ka rin kahit papano. Dahil kawawa ang seaman. Dadating ang araw, magkakaroon na ng pamilya ang kanilang mga anak. Maiiwan na naman kayo. Kung wala kang savings sa sarili mo, kawawa tayo. Base yan sa mga nararanasan natin na halos binigay na natin yung panahon natin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Mabigyan lang natin ng magandang kinabukasan ng ating mga minamahal sa buhay, ang ating mga anak. Pero tandaan natin na ang pagiging seaman ay hindi habang buhay. Yung halos inilalaan natin ang ating panahon, ilang taon tayo nagtatrabaho para sa ating mga minamahal, sa ating mga anak, para mabigyan sila ng magandang buhay. Pero tandaan natin na dadating ang panahon, dadating ang araw, iiwan din nila tayo dahil magkakaroon sila ng sariling pamilya. Kaya dapat meron din tayong pagkukunan. Kung sakaling umuwi na tayo, mag-stay na tayo sa ating mga tahanan, kailangan meron tayong pagkukunan. Kalimitan po nangyayari pag umidad na tayo, napatapos na natin ang ating mga pamilya, wala tayong ipon. Hindi natin mapopersa ang ating mga anak, ang ating mga tinulungan na tulungan tayo. Tandaan nyo, kahit anong buti natin na ibinigay sa kanila, laging meron niyang katapusan. At wag nating intayin na dumating yung panahon na wala na tayong pagkukunan. Dapat matuto tayong mag-savings para sa sarili natin. Dahil kadalasan, yung mga nakilala kong mga seaman, pag umidad sila, wala na silang pagkukunan. Kung wala kang naipon, kung wala kang negosyong pinatatakbo, at wala kang income, kawawa tayo. Kaya dapat balanse. Hindi lahat ng ating pinaghihirapan, hindi lahat ng ating pera isusurrender natin sa ating pamilya. Be wise tayo. Hindi lahat ng pagkakataon nagtatagumpay tayo. May pagkakataon na pinaghirapan natin, pag uwi natin wala lahat. Kasi iniiwan tayo or may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Kaya yan, maging mapanuri tayo, maging wise tayo, at wag nating gawin, ibura natin sa isip yung sinasabi nila na one day millionaire tayo. Napatunayan na po yan nung panahon ng pandemic. Ang daming mga seaman
ang nahirapan. Kasi yun nga, one day millionaire sila. Sinasabing ganun. Ang daming binabayaran sabay-sabay. Kotse, bahay, anak nag-aaral sa class na eskwelahan. Pero biglang nagkaroon ng hindi inaasahan. Saan sila pinulot? Nabenta lahat ang ganito, ang ganyan. Dahil kung malaki ang iyong kita, malaki rin ang iyong ginagastos. Kaya sana po maging lesson sa ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi lang biyang seaman, na mag-ipon tayo para sa ating future. Nang sa ganon, hindi tayo maging kawawa pag tayo ay tumanda. So, ayan po. Bahala na po kayo kasi kanya-kanyang opinion lang yan. Based lang po sa naranasan ko at napatunayan. So, maraming salamat. Follow and share na lang po. Thank you very much.